Flight attendant. Nako, flight attendance. Maging technical engineering. Maging technical engineering. Ang gusto ko po is maging abogado kasi gusto ko matulungan yung mga kapatid ko na iniwan ng asawa. Nurse po. Nursing. Grabe. Nursing. Flight attendant po. Flight attendance. So, kanya-kanya pong pangarap sila, mga kalingap, mga kaibigan, ano? Flight attendant. Flight attendance. Ay, grabe mga pangarap nila, mga kalingap, mga kaibigan. Teacher. Teacher. Okay. Police. Police. Abay, police woman. So, ayan po, nandito yung ating isa sa ating scout or beneficiary, si, ano pangalan mo? Micaela po. Ilan taon ka na? 13 po. 13 years old. So, kumusta ang sitwasyon ninyo doon sa inyo? Okay naman po. Si mama mo, kumusta? Okay lang po. Ay, Di ba si mama mo mayroong sakit na, ano sakit ni mama mo? lupus po. Lupus. So, kumusta naman yung sakit niya na lupus sa ngayon? Okay lang naman po. Ay, Ilan nga kayo magkapatid? 4 po. Ano-ano mga pangalan nila? Yung pinakamatanda, si Ate Jillian. Yung pangalawa, si Ate Maye. Mm-mm. Yung pangatlo, ako. Mm-mm. Pangapat, si Rona. Mm-mm. So, pang ilan ka? Ang tatlo po. Pangatlo. So, ibig sabihin, meron ka pang bunso. Ano po? Ilan taon na yun? Ano po? 9 na po yan. 9 years old. So, lahat kayo nag-aaral? Ay, si Ate Jillian, hindi na. Ay, hindi na. So, ilan na lang kayo nag-aaral? 3 po. So, ayan, may dumating po tayo na bisita. Sige, dito na kayo. May dumating po tayo na 3 rin sa ating estudyante, no? Ayan, si Sofia. Anong pangalan ng isa? Jana. Jana at ito. Napilin po. Jacqueline. Di ba 3 kayo? Nasaan yung isa? Karandura po. Ha? Ano yun isa? Nilalagnat. Nilalagnat. So, paano yung gamit nun? Yung na lang ba yan? Alam niyo na kung anong bibilin niya. Okay, magkano yung service ninyo? 200 po. 200 pesos. Ikaw, asan yung kapatid mo? Ay, wala kami sa sakyan. Wala rin kayong sakyan. Nako, problema nga ito mga kalingap, mga kaibigan. So, kuha tayo ng pambayad. So, ito. Oh, ibigay niyo muna. Tapos pag kausapin nyo na mamaya, baka pwedeng sunduin kayo dito ng mga alas 3. Alas 3 ng hapon, kuya, sunduin mo sila rito. Oo, ng hapon. O kayo, palagay ninyo. Or dito na lang tayo siguro maghanap ng masakyan ninyo, no? At dito na lang, kuya. Sige, welcome, kuya. So, yun po, no, mga kalingap, mga kaibigan, na nagdadating yung ating mga estudyante dito. Na ito nga ay isa sa ating inantabayanan, si Jana. So siguro magkakaroon tayo ng mga interview dito sa mga to at makuha na natin ang kanilang mga yung mga pangarap nila sa kanilang pag-aaral. At sa ngayon nga ay focus muna tayo dito kay Micaela. So yun nga, no, Micaela, sa ngayon ilan kayo nag-aaral uli? 3 po. 3. Anong mga grade yan? Si Ate May po, grade 11. Ikaw? Grade 8 po. Grade 8. Nako, Ngayong pasukan. ngayong pasukan, napakalayo pa na nga tatahakin mo. Di ba? Ito. So, si mama mo sa ngayon, ano yung kanyang pinaka-sideline or trabaho sa ngayon? Nag-ano po, dole. Sa doli. Opo. So, alam mo ba kung magkano naman sinasahod niya dyan? Hindi po. Hindi. So, ang pagkakalam ko is yung dole ay government. Hindi ko alam kung magkano yung dyan, sahod. Or ang pagkakalam ko rin dyan ay allowances lang ang binibigay sa mga nagtatrabaho dyan. Buti okay naman at kaya ni mama mo na magtrabaho na. Nagiinom pa ba siya ng gamot? Opo. Nako, tuloy-tuloy pa rin pala. So, maraming salamat Ate Diorulan kasi nga itong si Micaela ay napakubuan na kailan lang ay na house blessing ang kanilang kubo. Kumusta naman ninyo yung kubo?
Okay lang po tay. Natitirahan pa ba? Opo. Nakakatulog ba kayo na maayos? Po tay. Hindi ba kayo na uulanan katulad dati? Ayun. So, maraming salamat uli, Ate Dirolan, na yun nga ay 1 year na mahigit ang kanilang kubo. So, dala mo ba yung mga listahan, mga gamit mo? Okay, good. So, yung pagpunta mo dito, ano yun, namasahe ka? Hindi po. Sa tito ko po. Sa tito mo. So, Mabay okay. na lang po ako. Okay, so mamaya, siguro sabay-sabay na lang kayo. Kasi, anong barangay yung sa inyo? Gimagaan po. Gimagaan. So, Gimagaan, dadaanan lang niya ng papunta doon sa Magaragad or Barangay Sibago. At ngayon nga, mga kalingap, mga kaibigan, ay nandito ang ating mga estudyante. So, siguro ay mamaya ay pamimilihan na natin sila ng mga gamit. Sinadya ko po na as in invite sila dito para naman yung mga sukat sa kanilang mga baywang. Kasi ikaw, ano yung ano mo, may uniform ka na? Meron na po tay. Meron na. Okay naman. Ano ang bibilin mo sa ngayon? Palda pa po. Mahal. Palda po bibili. Palda. O, kailangan ng sukat, di ba? Opo. Yung tamang size. So, ganun lang. Mamaya, mamimili tayo at kasama na rin kayo. Okay? Opo. So, ito po mga kalingap, mga kaibigan, isa sa ating beneficiary na si Micaela ay ilan taon ka uli? 13 po. 13 years old. Nako, grade 8. At yun nga, medyo malayo-layo pa ang tatahakin ng batang ito. So, ano yung pangarap mo? Flight attendance po. Ano? Flight attendant. Nako, flight attendance. Di ba? Kaya halos kompleto tayo dito mga kalingap sa mga ating estudyante na may kanya-kanyang pangarap. So, siguro ay masasabi ko sa iyo, Micaela, tuloy lang, no? Tuloy ka lang sa iyong pag-aaral na tahakin mo kahit gaanong hirap sa pakiramdam mo, ang tatahakin mo na pangarap ay huwag kang panghinaan ng loob. Okay? Ako naman, nandito sa Donsol, ginagawan ko ng paraan na kahit paano ay matulungan kayo sa inyong mga pag-aaral. Na sana ay nandiyan yung iyong mama at yung kanyang health ay tuloy-tuloy na, kumbaga, gumaling na para maantabayanan kayo. Kasi kayo ay 3 nag-aaral pa pala. So, ang bunso ninyo, anong grade na siya? Grade 5 po. Grade 5. Mas lalo ng malayo pa ang tatahakin. So, ganun lang, no? Tuloy ka lang sa pag-aaral mo. Tahakin ang pangarap ng buo sa loob mo. So, sa palagay mo, matanong kita uli, Micaela, sa palagay mo, kaya mong tahakin ang iyong pangarap? Good. Very good yan. So, tuloy lang. Basta ang pinaka-importante dyan ay tinatahak mo ang pangarap mo na kasama ang iyong nanay. So, ang tatay niyo pala ulit. Patay na po. Ayun, single mom ang kanyang nanay. So, ito lang po, no, ang ating konting interview dito sa ating beneficiary na si Micaela, na ngayon ay grade 8 na. At bibilihan po natin siya ng mga gamit. So, ito po, no, mga kalingap, mga kaibigan, dinugtong ko na rin, yung konting interview dito kay, ano ulit pangalan mo? Jana po. Jana, ilang taon ka na? 18. 18 years old. Sa ngayon, anong grade ka na? Grade 12 po. Grade 12. So, di ba napaayos din yung inyong bahay? Nadingdingan, ano? So, kumusta naman? Okay lang po tayo. May pintura na, wala pa? Wala po. Bakit hindi pa napipinturahan? Walang budget tayo. Walang budget. So, ang mama at papa mo, ano ang trabaho? Nagkukopra po. Nagkukopra. So, di ba kayo ay 3 magkakapatid? Ano mga pangalan nila? Rose, Jacqueline, then ako. Then ikaw. So, kayo nga ay nabansagan or tinawag ko na Tres Maria ng Barangay Santa Cruz. Tama? Sir Rafael po. No, San Rafael. Yan. So, ito po mga kalingap, mga kaibigan, ay si Jana ay 18 years old. Sa ngayon ay, anong grade ka na? Grade 12. Grade 12. Okay. So, kumusta naman ang inyong pamumuhay muli?
Matanong ko lang. Okay lang po, tay. Hindi ba kayo naghihirap or nagkukulang, Nagkukulang dun, pero nakakaraos din. nakakaraos din? So ngayon, ang pinapriority ko nga ay ang inyong mga pag-aaral. So ikaw bilang mag-aaral na ngayon nga ang pasukan ay grade 12. Okay? Bilang isang grade 12, ano yung pumapasok sa isipan mo na ngayon ay isa ka ng grade 12? Na kumbaga ay papalapit ka na. Papalapit ka na doon sa tinatawag na pangarap. Tay, medyo masaya tayo, pero kinakabahan din po. Bakit? Baka po kasi hindi ko maabot yung pangarap ko kasi po sa sa kahirapan ng buhay po. So nag-aalala ka na hindi mo maabot ang iyong pangarap. Okay. So ano ang iyong pangarap? Maging technical engineering. Maging technical engineering. Di ba? Pero may mga idea ka na ba or may mga kumbaga may natutunan ka na sa ngayon sa iyong pangarap bilang isang high school student? Meron din po. Okay. So bilang isang technical engineering, nangangarap na maabot ang pangarap. Yun nga, kinakabahan ka kasi dahil nga sa kahirapan ninyo, medyo kinakabahan ka na baka hindi mo maabot dahil sa kahirapan. So ano ang dapat mong gawin para maabot mo ito na sa palagay mo hindi mo kaya pero kasi mahirap kayo? Nahihirapan ang iyong mga magulang sa sitwasyon ninyo. Ano ang dapat mong gawin para matahak ito at maabot? Tayo, magsisika po. Yes, tama. So ano ang dapat mong unahin sa ngayon? Yung pag-aaral ko, tay. Very good. So hayaan mo. Sabi ko nga, nandito lang naman ako sa abot ng aking kaya, sa tulong ng mga nagiging kaagapay, katuwang ko sa paglingap dito sa Dunsol, ay hayaan mo. Tutulong kami. Sa pamamagitan ko, kung ano yung ibibigay nila na tulong para sa mga estudyante dito, yun ang matatanggap ninyo. Pero ito lang masasabi ko, no? Sana huwag kayong umasa palagi. Okay? Sana kayo rin mismo ng mga estudyante ay mag-isip ng paraan para matulungan din ninyo ang inyong mga pangarap na maabot. Okay? Ano yung ibig kong sabihin na matulungan ninyo ang inyong mga pangarap? Una, magsikap kayo. Mag-focus kayo sa inyong mga pag-aaral. Kasi kumbaga, nag-aaral kayo, may another kayong iniisip, ay mahihirapan kayong mag-abot sa inyong mga pangarap. Kailangan focus kayo sa inyong pag-aaral. Bahay, school, bahay. Yun ang pinaka-importante. Di ba? Na iniisip ninyo or nakakabit sa inyong isipan na abutin ang pangarap. Kasi napakaganda pag naabot ninyo ang inyong mga pangarap ay pag dumating kayo sa point na magpapamilya kayo, dala-dala nyo yan. Wala nang pwedeng aagaw niyan, walang makakanakaw niyan, kasi nasa inyong kaisipan yan. Okay? Na sana ay ganun yung gawin ninyo. Ako, sabi ko nga bilang tatay ninyo dito sa Dunsol ay yan yung gusto kong may palaganap, yung inyong mga pangarap na maabot ninyo. Na ngayon nga ay meron tayong 2 college student dito. Sa katauhan ni Glyza Monida at Asteria May Mendoza. Na ayun nga, itong mga nasa college na to ay alam ko na tinatahak nila yung kanilang pangarap sa kadahilanan gusto nilang maalpasan ang hirap na kanilang mga pinagdadaanan. Sana isa ka rin sa makatungtong, makaapak sa college pagdating ng matapos mo ang grade 12. 1 year na lang yan. Okay? 1 year na lang yan. Tiyaga lang. Pinaka-importante ay tiyaga. Kasi kung walang tiyaga, ika nga, walang nilaga. Ano ba ang gusto sa'yo, sa palagay mo? Tanungin kita uli. Ano ba ang gusto mo? Manatili
sa kung saan kayo nagsimula or mabago ang inyong nasimulan? Mabago ang nasimulan. O yan, very good. Papaano mabago ang nasimulan? Ano, tay? Magsikap, then mag-aral ng mabuti. Yon, tama yan. So, ganun lang ha. Ay, sabi ko nga, ay nandito ako para kahit paano ay makatulong sa inyo. Okay? Mag-aral mabuti at tahakin ang pangarap ng walang kung ano man na ibang iniisip. Bagkus, pangarap para sa pamilya, para na rin sa future ng iyong pagpapamilya sa pagdating ng panahon. Okay? So, yun lang muna, Jana, yung aking kunting mga katanungan sa iyo ha. So, mamaya, sabay-sabay ko kayong pamimilihan ng mga gamit ha. So, ito po, isa rin sa ating estudyante na bahagi ng ating Tres Maria. Ano ulit pangalan mo? Jacqueline po. Jacqueline. Ilan taon ka na? 16 po. 16. So, pasensya ka na Jacqueline, ano? May mga tanong lang ako sa iyo, no? Di ba last year ay may mga updates ako sa inyo? Tama? So, nung last, ilang update ko na wala ka? May pinuntahan po kasi ko. Saan ka pumunta? Pumunta ba ako sa Bulacan? Anong ginawa mo sa Bulacan? Nagtrabaho. Why? Bakit? Gusto ko lang po makatulong sa kila mama tapos si papa. Okay. So, ginawa mo yun para sa pamilya. Tama? So, naging sagabal yun sa iyong pag-aaral. Tama? So, yun nga, no? Nagtrabaho ka bilang isang Ano po, tendera. tindira. So, habang nagtatrabaho ka na hindi ka nag-aaral, ano ang nasa isipan mo? Ano po, medyo boring. Tapos naisip ko po na parang ang pangin naman po kung wala kang pinag-aralan. Di ba? Tama? So, anong grade ka nung ikay tumigil? Ano po, grade 10. Grade 10. O, di ba? Malapit-lapit na sana. Kung natapos mo ang grade 10, so, disin sana ngayon ay grade 11 ka na. Tama? So, ikaw ba ay pangilan sa magkakapatid? Ano po, pang pito. So, sino ang mas panganay sa inyo ni Jana? Si Ate Jana po. So, ibig sabihin, sumunod ka kay Jana. Opo. Okay. So, may napansin lang ako, no? Bago natin pagpatuloy, may napansin lang ako, Jacqueline, ano? Bakit ang pula yata ng lips mo? May lipstick ba yan? Wala po, ano po, candy lang. Nung bumili po kasi kami kanina sa labas. Okay. So, ulitin ko, saan nga pala yung inyong barangay? Sa ano po, Barangay San Rafael. Barangay San Rafael, mga kalingap, mga kaibigan. Malayo po ito sila. Siguro ay nasa 18 kilometers doon to Barangay San Rafael. So, malayo-layo, no? So, magkano ang pamasahe nga pala papunta sa inyo pa Dunsol? Or galing sa inyo pa Dunsol? 100 plus or 100 plus. 100 plus, grabe, layo, no? So, ito nga, no? Nagtatrabaho ka, imbis na nag-aaral ay nagtrabaho ka. So, nakaramdam ka ng kakaiba na ikay nagtatrabaho or kasalukuyan na sa trabaho ka. So, ngayon, umuwi ka sa iyong mga magulang. Ano ang sinabi sa'yo ng mga magulang mo? Like ng mama mo? Ano po, kung gusto ko pa daw po mag-aral, pwede pa naman po daw ako mag-aral, sabi ni mama. Okay. So, ngayon, ilang taon ka na? 16 po. 16. Ngayon ay babalik ka ng grade 10. Tama? So, bilang isang grade 10, ano ang nasa isipan mo sa ngayon? Ano po, makapagtapos ng pag-aaral, matulungan ng pamilya ko. Tsaka po, syempre, kailangan namin ng futures para sa pamilya ko. Very good. Napakagandang sagot. So, ano ang pangarap mo at ano ang gusto mo maging uli? Ang gusto ko po is maging abogado kasi gusto ko matulungan yung mga kapatid ko na iniwan ng asawa para maano po sila. Gusto mong maging law student. Grabe, no? Maging isang abogada. Ngayon, paano mo mararating yan at maabot? Kailangan ko po magsumikap, pagtiyagaan po ang pag-aaral ko para matapos ko po, tsaka po para matupad yan. Very good, very good. So, ganun lang, Jacqueline, huwag kang mag-alala.
sa ngayon ay sasagutin ko yung paunang mga gamit ninyo sa school. Okay? At gusto ko pukusan ninyo ang inyong mga pag-aaral. Kasi sabi ko nga, kung sino yung mga estudyante dito na alam ko na hindi naman nagpo-focus sa pag-aaral, ay bibitawan ko. Alam ninyo na marami na akong naging scout dito, naging natulungan kahit paano sa kanilang pag-aaral, ay sa ngayon ay binitawan ko sila. Kasi nga nakikitaan ko ng walang focus or hindi nagpo-focus sa pag-aaral. Okay? Ayaw ko kasi na mag-aaral kayo ngayon, matutulungan ko kayo ngayon sa pag-aaral, nakaakibat yung mga nagiging kaagapay, katuwang natin dito sa paglingap sa Donsol ay titigil na naman. Sana wag nang maulit yung tigil balik sa pag-aaral. Okay? Focus lang kayo. Kasi alam ko naman na yung iyong tatay at nanay ay nagsusumikap sila para may pagpatuloy ninyo ang inyong pag-aaral. Okay? Na ngayon nga ay tutulungan ko kayo sa unang mga pangangailangan ninyo sa inyong mga pag-aaral. Matanong ko lang si Rose kasi 'di ba ano din siya kasama ninyo at kailangan din mabilihan siya ng mga gamit. Ano ba siya, mag-aaral or hindi na? Mag-aaral po daw po. Okay. So anong grade siya sa ngayon? Grade 8 po. Grade 8. So malayo-layo pa. Bilang kapatid, alam mo ba kung ano ang pangarap ni Rose? Sabi niya po sa akin, dati nagkukwentuhan po kami. Sabi niya, gusto niya daw po maging doktor. Ba, ang tataas ng mga pangarap ninyo. So sana lahat kayo ay makamit or maabot ninyo yan para naman makatulong or matulungan ninyo ang inyong mga magulang. So hayaan ninyo at isa ka na sa mabibilihan ng gamit sa inyong school. Okay? So nagbabalik po tayo mga kalingap, mga kaibigan, dito kay ano ulit pangalan? Sophia po. Sophia. Si Sophia ay edad 17. 17 years old na ngayon ay magiging isang grade 12. So graduating ka na rin, ano? So last day meron tayong interview or meron tayong pagkukwentuhan, ano? So ito muli para malaman po ninyo mga kalingap, mga kaibigan, na ito ay nagsasama-sama sila dito sa aking munting tahanan. So may mga inihintay pa po tayo, no? So bali 3 kayong bibilihan ng gamit sa school. Ngayon, ang tanong ko, kasi sabi ko, di ba, ay isama dito yung iyong 2 kapatid para sama-sama dito. So, hindi na isama. Anong dahilan? Wala pong sasakyan. Walang sasakyan, no? Yun nga, ang pinakamahirap yung sasakyan. So, alam mo ba kung mga ano yung bibilihin sa kanila? Opo. May sapatos? Wala naman. Wala naman. Uniform? So, mga school supply lang ang gagamitin or bibilin sa kanila. So, sige, mamaya ay ipanlista yung mga bibilihin para pagpunta natin doon sa national, ano ba yun, kung saan tayo mamimili ay bibilihin na lang, okay? Okay, so ito po mga kalingap, mga kaibigan, ay pinagsasama-sama natin or pinagsama-sama ko yung ating mga estudyante dito sa Donsol. So, ayan, nandito yung ating isa sa beneficiary or scout. Ano pangalan mo, ate? Ginilin po. Chinilin Lucita po. Lucito. Ilang taon? 15 po. 15 years old. Anong grade sa ngayon? Magka-grade 9 po. Magi-grade 9. So, ikaw ay magi-grade 9. Taga saan ka ulit? Tungdol po. Tungdol. Abay, medyo malayo-layo, no? Sino yung nagatid sa'yo kanina? Si Kuya po. Kuya mo. Okay. So, di ba isa ka sa na-vlog ko naman na yun nga, nabigyan ng munting ano ba yun? Bluetooth speaker sa ano ba pangalan ni Kuya mo ulit? AG po. Si AG. Kumusta si Kuya AG ngayon? Okay naman po. Okay naman. So, ikaw bilang isang mag-aaral ngayon na grade, anong grade ka ngayon ulit? Grade 9 po. Grade 9. So ito po ay nakuha ko interview, no? Kasalukuyan ay kumakain siya ng tinapay. Pero sa kadahilan na mamimili na nga ng mga gamit nila ay makuhanan po natin ng konting kwento. So ano ang pangarap mo? Nurse po. Nursing. Ba, grabe. Nursing.
Sa sitwasyon nyo ngayon, mahirap o hindi? Mahirap po. Mahirap. Sa sinasabi mo na mahirap kayo, sa palagay mo, kaya mong abutin ang iyong pangarap? Opo. Very good. Kailangan lang talaga ng tibay, lakas ng loob at siyempre pagtsitsaga sa pag-aaral. So ngayon ay mag-aaral ka ng bilang isang grade 9. Okay? May medyo malayo-layo pa ang tatahakin mo, pero go lang, tuloy lang. Ngayon araw ay mamimili tayo ng mga gamit ninyo. Okay? So may mga listahan na kayo ng gamit ninyo? Opo. Okay. So ganun lang, Ginilyn, ang may papayo ko lang sa'yo, tuloy-tuloy lang sa pag-aaral kasi hindi makakamit ang pangarap kung hindi pagtsitsagaan at pagsisumikapan. Okay? So, yun lang po, no, mga kalingap, mga kaibigan, isa sa ating beneficiary na si Ginilyn. Edad ay 15 years old. So, ayan po, no, isa rin sa ating medyo matagal-tagal na ito na ating na-scout na ang pangalan niya ay Erwina Joy. Tama? Kumusta yung kubo ninyo? Okay lang tayo, ganun pa rin. Ganun pa rin. May ano na ba? May kwarto na ba? Wala pa po. Sa ano lang, sa baba lang nahiga. Sa baba lang nahiga o sa kabuuan lang nahiga? So, wala pang kusina. Di ba pagkakasabi ni mama mo nang minsan nagkakwentuhan kami may parang kusina na ginagawa sa papa mo? Opo, meron doon sa may gilid, katabi ng bahay. Okay. So, di ba ang plano sana doon ay magkaroon ng kwarto? Opo. Pero may pintura na. Meron na po. Anong kulay? Puti, white, green, blue, black, ano ba? Ano siya, parang light brown. Parang light brown. O sige, kasi yun nga, no, Ate Dirolan, hindi ko po na-update itong mga to kasi nga ay medyo busy tayo at medyo malayo nga ang kanilang lugar. So ngayon, Erwina Joy, mag-aaral ka pa rin or tuloy-tuloy pag-aaral mo? Opo. Anong grade ka sa ngayon? Mag-grade 10 po. Grade 10. Grade 10, mag-aaral bilang isang grade 10. Medyo malayo-layo pa rin ang tatahakin mo. So, ulitin ko, kumusta ang inyong pamumuhay? Okay lang tayo. Okay lang. Si papa mo, anong trabaho sa ngayon? Ano po, nagagawa po ng bahay. Construction or karpintero. Opo. Okay. So, buti may trabaho siya sa ngayon? So, minsan wala, minsan meron. Minsan wala, minsan meron. So, hindi stable ang kanyang trabaho. Opo. Si mama mo, anong trabaho sa ngayon? Mag-aalaga po ng bata. Babysitter. Okay. So, sa inyong magkakapatid, ilan kayong mag-aaral sa ngayon? Ano po, 6. 6. Okay. So, marami, no? At ngayon nga ay ikaw ay kahit paano ay naantabayanan ko sa pag-aaral mo. Hindi man buo, hindi man sapat, pero kahit paano, di ba, nakakatulong naman. Na sabi ko nga, huwag kayong umasa, huwag kayong maghintay, huwag ninyong asahan na laging may tulong na dumarating sa inyo. Okay? So, ngayon, tanongin kita, ano nga uli yung pangarap mo? Na maging Flight attendant po. flight attendant. So, kanya-kanya pong pangarap sila, mga kalingap, mga kaibigan, ano? Na ito nga si Erwina Joy ay nangangarap na maging isang flight attendant. So, ulitin ko, Erwina Joy, sa iyong palagay, kaya mong maabot ang iyong pangarap? Opo. Sa anong paraan at anong dahilan para maabot yan? Ano po, magsikap lang po ang pag-aaral. Yan. Tapos, Very good. So, ngayong araw nga ay mamimili ako or tayo ng mga gamit ninyo sa school. Okay? Opo. Nakalista na ba ang mga bibiliin mo ng mga gamit? Opo. Okay, sige. So, yun lang. Mga kalingap, mga kaibigan, isa rin sa ating beneficiary dito sa Donsol na estudyante. So, ayan. Meron pa tayong dito. Sa beneficiary, no? Ano ang pangalan ni ate? Princess Kathleen Tabe Marciales. Princess Kathleen. Po. Ayun, ilang taon? Ning 14. 14 years old. Anong grade? Grade 9. Grade 9. So, taga saan ka? Taga San Vicente Tabe. Taga San Vicente. So, ito po, no, mga kalingap, mga kaibigan na halos
halos lahat or karamihan ng barangay dito sa Donsol ay may mga kanya-kanya tayong mga estudyante na inaantabayanan sa ngayon. Ito po ay si Kathleen na edad ay 14 years 14 old. years old ba? Ngayon ay anong grade ka na uli? Anong grade ka na? Grade 9. Grade 9. So, matanong ko lang, kumusta ang inyong pamumuhay sa ngayon? Mahirap o mayaman? Mahirap. Mahirap. So, anong trabaho ni papa mo? Construction worker. Construction worker. Si mama mo? Ni housewife. Housewife. So, di ba, mayroon siyang, ano ba yun? Parang karamdaman, no? Opo. Yun nga, yung hirap na pamumuhay ninyo ay parang isa sa magpapahirap sa iyo, no? Na maabot ang iyong pangarap. So, medyo malayo-layo pa kasi ikaw ngayon ay ulitin ko, anong grade? Grade 9. Grade 9 pa lang. Itong pasukan na to ay grade 9 ka na. Opo. So, malayo-layo pa nga, ano? Ngayon, bilang isang grade 9, ano ang iyong pangarap? Flight attendant. Flight attendance ay grabe mga pangarap nila mga kalingap, mga kaibigan. Talagang as in. So, sa palagay mo, ang iyong pangarap na maging isang flight attendance, kayang maabot o hindi? Parang kaya. Parang kaya. So, 50-50. Parang kaya, parang hindi. So, ito lang may papayo ko sa iyo, Kathleen. Tuloy ka lang sa iyong pag-aaral. Yan ang pinaka-importante, no? Ang pag-aaral ay pagsumikapan, no? Kasi kung hindi mo pagsusumikapan ang iyong pag-aaral, ay hindi mo maabot ang iyong pangarap. Okay? Ano man yung hirap na pinagdadaanan ninyo, wag yung na maging hadlang para maabot ang iyong pangarap. Okay? Tuloy ka lang. Ako naman, kahit paano ay mag-iikot-ikot pa rin sa inyo. Alamin ko lang kahit paano ang inyong mga sitwasyon. Kung mayroon akong madadala sa inyo, yun ang inyong tanggapin. Opo. Pero kung kumbaga mangungumusta lang ako, wala talaga ako nun. Okay? Basta, uli, masasabi ko, tuloy lang sa pangarap. Huwag maging hadlang ang kahirapan. Okay? Opo. So mamaya, mamimili tayo ng inyong mga gamit. Okay? Anong pangalan ni ate? Christina po. Christina, ilan taon? 12. 12 years old. Anong grade ka sa ngayon? Grade 5. Grade 5. So, meron ka na bang mga listahan doon sa bibilhin mo ng mga gamit? Yon. Ano ang gusto mong maging pag college ka na? Or paglaki mo na? Teacher. Teacher. Okay. So, mahirap ba kayo o hindi? Mahirap. Mahirap. Okay. So, medyo ano ka pa lang, as in bata pa, hindi mo pa gaanong alam kung ano-ano ang mga sitwasyon ninyo. Ang akin lang, sa ngayon ay bibilihan ko muna kayo ng mga gamit. At tuloy-tuloy ka sa pag-aaral, ha? Ang pag-aaral ang importante sa inyo, lalo na sa kagaya mo. Okay? Na gamitin at makamit para sa iyong kinabukasan. Okay? So, mamaya, sasama ka sa pamimili ng gamit. Ano? Asan yung kapatid mo na si, anong pangalan nun? Rosario. Rosario. Pakipapuntahan dito. Ayan, anong pangalan ni ate? Rosario. Rosario. Anong grade ka na? 5. Grade 5. So, anong pangarap mo? Anong gusto mo maging? Yes. Police. Abay, police woman. So, bagay sa'yo. Kasi ikaw ay medyo talagang anong sabi mo sa sarili mo? Ikaw ay matalino. Tama? Okay. So, mamimili tayo. Sasama ka ba doon sa pagbili ng mga gamit ninyo? Opo. Okay, good. So, mamaya, isasama ko kayo sa pagbili ng gamit. Ayan. So, ito po anong pangalan ni ate uli? Ate Asteria po. Ate Asteria May. Opo. Ikaw ay, anong year ka na siya ngayon? Magsi-second year po. Magsi-second year. Ayan. So, hindi na siguro natin masyadong pararamihin ang usapin, ano? Na ngayon nga ay isa kang college student, no? Opo. Na at ikaw ngayon yung kumbaga magiging salamin nila, lalong-lalo na yung mga high school student at lalong-lalo na rin yung mga elementary dito. Na ngayon nga ay nagkasama-sama kayo. Okay? Opo. So, mamimili tayo ng mga gamit ninyo. Ikaw, may bibilin ka ba na gamit mo? Maliban doon sa
Okay na yung, ano ba yun, black shoes mo? Opo, okay na po. Ayun, so, ganun lang. Mamaya, samahan mo kami para mabili na yung mga gamit nila at lalong-lalo na yung mga gamit ninyo. Okay? Opo. Yan. So, ito po yung ating pinaka-senior sa lahat ng ating mga scout na estudyante dito sa Donsol. Ano uli ang pangalan ni ate? Glyza po. Si Glyza Monida. Ilan taon ka na uli? 21 po. 21 years old. So ngayon ay itong pasukan na to ay third year college ka na. Tama? So, tiyaga lang, 2 years na lang halos ay gagraduate ka na. Sa kurso na PE po. PE or education pa rin. Okay. Education ang kanyang kurso, mga kalingap, mga kaibigan. Na ayun nga ay napabahayan, instant pabahay na mula kay Kuya Bal Santos Matubang na ngayon nga ay nasa Pilar na siya. So, Glyza, kaya kita in-invite dito, no? Alam ko busy ka, pero nakuha mo pa rin na makihalubilo or kumbaga bigyan ng ano yung aking invite sa'yo. Sa kadahilan na mamimili tayo ng mga gamit ng mga kapwa mo estudyante dito, elementary at high school. At siyempre sa inyo na rin. So ikaw may bibilin ka na gamit din. Meron po. So okay, isasabay na yan natin sa pagbili ng mga gamit. So ganun lang, Glyza, tuloy-tuloy ka lang sa pag-aaral na alam ko naman na talagang nagsusumikap ka para matapos mo ang iyong pangarap. At may handog sa iyong mama na ikaw talaga or hindi nasayang ang kanyang pagpapagod, pagpupuyat at pagsusumikap para sa pag-aaral mo. Okay? So mamaya, samahan mo kami para mabili na yung mga gamit ninyo at mga gamit nila. Okay? So yan lang po, no, mga kalingap, mga kababayan, yung ating pakikipagkwentuhan about sa kanilang mga pangarap sa ating mga estudyante dito na inaantabayanan dito sa Donsol.